Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang libo-libong kasundaluhan na kanilang kasama ay nakahanda na din at ang 4 na general na sila General Kai, General Brian, General Miles at General Pat. Ang lahat ay maingat na lumalakad. At sa oras na ito ang lahing barbarian ay nakapasok na sa lugar na nasasakupan ng lahi ng mga elf. At sila ay nagpatuloy sa paglalakad ng maingat at walang kaluskos na maririnig. At sa ilang minuto na kanilang paglalakad, natatanaw na nila ang gate ng Imperyo kung nasaan ang kaharian ng lahi ng mga elf. At ang mga kasundaluhan na nagbabante sa labas nito. At si Pinunong Benj ay sumenyas upang tumigil ang lahat. At nang makita ng lahat ang pagsenyas ni Pinunong Benj, lahat sila ay nagsihinto at si Pinunong Benj ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi, "Brother Dax at Brother Chester, nandito na tayo sa kaharian ng lahi ng mga elf. Ngunit nakakapagtaka lang, madali tayong nakapasok sa kanilang lugar na kanilang nasasakupan. Sa ating pagtungo dito, niwala man lang tayong nakita mga kasundaluhan na labis ang pagpapatrol. Masyado bang kampante ang lahi ng mga elf na walang magtatangka na lusubin sila?" At sa tingin ko ang sinabi nila General Brian at General Kai na nakatakas sa kanilang mga kamay na isang general ng mga kasundaluhan ng lahing elf ay nakabalik na sa kanilang kaharian. At nagulat na sa kanilang hari na si Haring Ken ang nangyari kanina na ang mga kasundaluhan nila ay napaslang ng ating lahing barbarian. Ngunit bakit ganon na lang kaluwag ang mga lugar na sakop ng lahing elf? At tignan nyo, iilang mga kasundaluhan lang ang nagbabante sa labas ng Imperyo kung nasaan ang kaharian ng lahing elf. Sa aking pagkakaalam ang lahing elf ay may ilang mga libong kasundaluhan. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ng lahat lalo na sila Dax at Chester. Si Chester ay biglang nagsalita at sinabi sa mahinang tono, "Brother Benj, sa aking pagkakaalala sa iyong sinabi sa amin kanina sa loob ng silid pulungan, na ang lahi ng mga elf ay nagtataglay ng lakas at katalinuhan sa pakikipaglaban. Baka ang lahi ng mga elf ngayon at ang kanilang hari ay may nakahanda din plano. At baka inaasahan na din nila ang ating pagdating sa kanilang kaharian. At ang mga lugar na ating dinaanan na kanilang nasasakupan ay baka sinadya nilang alisin ang mga kasundaluhan nila roon. Upang sa loob ng Imperyo kung nasaan ang kaharian nila ay doon nila tinalaga ang kanilang buong kasundaluhan. Upang maging malakas ang kanilang puwersa sa loob. Kung ako lang din, ganun ang gagawin ko. Ibubuhos ko ang aking mga kasundaluhan sa loob ng aking Imperyo. Upang mas lumakas ito at dahil sama-sama silang lahat. Dahil doon iisa lang ang kanilang susundin na utos na dapat nilang gawin." Sabi ni Chester sa mahinang tono. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay nagsalita at sinabi, "May pinto ka Brother Chester. Mukhang tama ang iyong hinala. Ang iyong kahusayan sa pagiging sect master ng iyong sekta sa mundo ng mga tao ay napakahusay talaga. Sa saglit na pagmamasid mo lamang, nakagawa ka na agad ng isang senaryo na pwedeng gawin ng ating kalaban. Na baka ang lahat ng kasundaluhan ng lahing elf ay nasa loob ng gate na ating nakikita. Na nag-aabang na sa ating pagsalakay. Kailangan natin maging maingat sa dapat dating gawin." Sabi ni Pinunong Benj kay Chester sa mahinang tono sa mga oras na ito. Tuldok, ang hindi alam nila Dax, Chester at Pinunong Benj na ang lahing elf ngayon ay nasa masamang sitwasyon.
na ang mga kasundaluhan nila ay hinati-hati ni Master Ken upang magbantay sa lugar ng mga mangkukulam na elf. At ang ibang mga kasundaluhan ay pinaghahanap niya sa kanyang anak na si Lin. At ang mga kasundaluhan lang ngayon na nasa kaharian ng lahing elf ay nasa bilang lamang ng 1,000 kasundaluhan lamang. Mas madami pa ang bilang ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian ngayon na kasakasama nila Pinunong Benj, Chester at Dax. Dahil ngayon ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay watak-watak dahil sa mga nangyari sa lahi ng mga elf. Tulad ng pagkawala nila Daryl at ni Prinsesa Lin. At ang pangamba ni Master Ken na lusubin ng lahi ng mga demonyo ang lugar ng mga mangkukulam na elf. Kaya ngayon ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay watak-watak. Ang iba ay naghahanap sa lugar kung nasaan ang sagradong harang. Ang iba ay nagbabante sa lungsod ng lahing mangkukulam na elf. Ang iba ay nasa loob ng imperyo kung nasaan ang kaharian ng lahing elf. At ang ibang 1,000 kasundaluhan ng lahing elf sa pamumuno ni General Henry ay napaslang na ng lahing barbarian. At si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi kay Chester sa mahinang tono. Brother Chester, kung ikaw ay aking tatanungin ano ang dapat mong gawin. Sabi ni Pinunong Benj kay Chester, nang marinig ito nila Dax at nila General Kai, General Brian, General Miles at General Pat at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Lahat sila ay tumingin ng husto kay Chester. Nang mapansin ni Chester ang tinginan ng lahat sa kanya, si Chester ay napakamot ng ulo at sinabi, Brother Benj, sa tingin ko palihim muna natin pagmasdan ang magiging galaw ng mga kasundaluhan ng lahing elf sa labas ng kanilang imperyo. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay tumugon at sinabi, kung iyon ang nais mo Brother Chester, sige yon ang ating gagawin. Kung maaari sa'yo ko muna ipapaubaya ang magiging desisyon sa gagawin natin pagsalakay sa lahi ng mga elf ngayon. Sabi ni Pinunong Benj kay Chester. Nang marinig ito ni Chester siya ay nagsalita at sinabi, Brother Benj, bakit mo sa akin pagkakatiwala ang magiging takbo ng pagsalakay natin sa lahi ng mga elf? Nandito lang kami ni Brother Dax upang tumulong at sumuporta sa inyo. Nakakahiya kung ang aking mga nais ang inyong sundin. Ikaw ang hari ng lahing barbarian. At ikaw ang dapat mag-decide kung ano ang dapat natin gawin. Hindi ako Brother Benj, sabi ni Chester sa mahinang tono. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay ngumiti at sinabi, tama ka naman Brother Chester. Ngunit nais ko makita ang iyong kahusayan sa pamumuno at ang iyong katalinuhan sa pagbuo ng mga plano sa ganitong sitwasyon. Alam ko may lakas ka din na tulad ni Brother Dax, na aking napatunayan na. Kaya ngayon nais ko makita ang iyong katalinuhan at kahusayan sa pakikipaglaban at pagbuo ng plano sa ganitong senaryo. Bilang ikaw ay isang sect master ng iyong sekta sa mundo ng mga tao. At may tiwala ako sa iyong kakayahan bilang isang pinuno namin ngayon. Kaya sa iyo ko pinapaubaya ang magiging plano na gagawin natin ngayon. Sabi ni Pinunong Benj kay Chester nang nakangiti at sa mahinang tono. Nang marinig ito ni Chester, siya ay napakamot ulit ng ulo. At sinabi, kung ganun Brother Benj, salamat sa iyong pagtiwala. Hindi biro at basta-basta ang binigay mo sa akin tiwala. Dahil nakasalalay ang buhay ng iyong mga kasundaluhan at ang buhay mo sa aking magiging desisyon. Sige, tinatanggap ko na ako ang mamumuno ngayon sa pagbuo ng plano sa ating magiging galaw. Para mapasok natin ang loob ng imperyo ng lahing elf. Sabi ni Chester kila Dax, Pinunong Benj. At si Chester ay nagsalita at sinabi, makinig kayong lahat, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin gagawin na ito. Ngunit isa lang ang itatak nyo sa inyong isipan at mga puso. Na kailangan natin matalo at pagbayarin ang lahi ng mga elf sa kanilang ginawang kalapastanganan na gawain sa inyong lahing barbarian. General Kai, General Brian. Ihanda nyo na ang inyong pangkat. General Miles at General Pat. Ganon din ang inyong pangkat ay ihanda nyo na. Sabi ni Chester, nang marinig ito ng 4 na kasundaluhan ng lahing barbarian. Sila General Pat, General Miles, General Brian at General Kai. Sila ay tumugon at sinabi, masusunod Sect Master Chester, sabi ng 4 na general ng lahing barbarian. At si Chester ay tumingin kay General Kai at sinabi, General Kai, alam ko na kaya mong gawin ang aking ipapagawa sa iyo. Ikaw ang magiging mata namin sa loob ng imperyo ng lahing elf. Ikaw ang magpapanggap na isang sundalo ng lahing elf. Sabi ni Chester.
Nang marinig ito nila Pinunong Benj, sila ay labis na nagulat. Pati na ang 4 na general ng lahing barbarian na sila General Miles, General Pat, General Brian lalo na si General Kai. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, "Brother Chester, tama ba ako sa aking narinig? Ang isa sa aking mga general na si General Kai ay magpapanggap na sundalo ng lahing elf." Sabi ni Pinunong Benj. At si General Kai ay nagsalita din at sinabi, "Sect Master, Chester, ako ay magpapanggap na isa sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Paano ko ito magagawa? Paano ako magiging isang sundalo ng lahing elf sa mga mata ng kasundaluhan ng lahing elf sa loob ng kanilang imperyo?" Sabi ni General Kai kay Chester. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!